Hi, magandang hapon po mga kababayan. Kumusta po kayo? Today is Saturday, March 2, 2024. Exactly 3 o'clock in the afternoon. Katatapos ko pa lang po mapanood yung video tungkol doon sa mga statements po ng mga naging biktima ni Apollo Kibuloy. 3 babae kasama si Arlene Stone through the courtesy of Rappler. Kaya kung gusto nyo pong mapanood, nandyan po sa YouTube. Nagulat po ako sa mga ikinwento nitong 3 babaeng naging biktima, naging tagasilbi. Kasi bukod doon sa mga testimonies nung mga witnesses, mga biktima rin, mga kabataang biktima na abuso rin, no, yung doon sa Senate hearing ni Senator Risa Hontiveros, medyo pare-parehong pang-abuso, pero dito po, itong narinig ko dito sa from these 3 women ay mararamdaman mo po na talagang may pagka-demonyo po talaga itong si Kibuloy. So, maalala ko nga yung istoryang dagdag na testimony ni Arlene Stone dito sa particular video na ito, na binalak pang gamitin ni Kibuloy yung buhay ni Arlene Stone, na noong si Arlene Stone ay divorced, inano pa niya ano ba ito? Hindi naman pinilit, kundi nirekomenda ni Kibuloy na ipakasal kay Arlene Stone yung isang male worker, dahil nga divorced si Arlene Stone at siguro siya ay American citizen. Hindi nasabi kung American citizen siya, pero siya ay isang divorced na nasa Amerika. Siguro naging American citizen siya due to the marriage to an American. Tapos ito nga, gustong gamitin ng kingdom ni Kibuloy, syempre idea ni Kibuloy, na ipakasal kay Arlene Stone yung isang kingdom worker, nang sa ganun ay makapag-stay legally permanently sa Amerika yung worker na yun ni Kibuloy. Diba? Para makabuelo. So, ibig sabihin, may pagka-illegal din ng utak. At gagamitin yung worker pa rin noon si Arlene Stone ng kingdom. So, siguro hindi pumayag si Arlene, kasi parang ang kwento ni Arlene Stone ay hindi naman talaga marriage na, although marriage sa papel, pero parang ang gusto pa rin ni Arlene Stone mangyari ay kahit papano mayroon din siyang feeling, kahit konti, na hindi nangyari. So, walang marriage na nangyari. And then later on, nakapag-asawa uli itong si Arlene Stone ng isang piloto na syempre malaki man ang sahod, at yung sahod, nagtatrabaho din itong Arlene Stone, na yung kanyang sahod na uubos lang papunta sa kingdom ni Kibuloy. Hindi naman siguro bilang tithes, kundi yung mga workers kasi ni Kibuloy na nakatira sa Amerika ay doon sa kanya tumutuloy, sa bahay niya. At siya ang gumagastos, pinapakain siguro, which is, kumbaga parang tulong na yun sa church. Kita mo, manggagamit. And then, since piloto yung asawa ni Arlene,
hiniling pa ni Kibuloy na itong asawa ni Arlene na piloto ang gawing piloto doon sa bibilhin niyang eroplano. Wala pang eroplano noon, nagbabalak. So, ang balak ni Kibuloy ay gawing piloto, private pilot, yung asawa ni Arlene, at inaaya niya na umuwi ng Davao yung pamilya. Which, ayaw naman yata ni Arlene kasi ayaw nung asawa. At sinabihan pa itong si Arlene na umuwi ng Davao, yung mag-iina, kasi iwanan yung asawa sa Amerika kasi wala daw magagawa yung asawang lalaking piloto kundi ang sumunod. Susundan yung mag-iina dito sa Pilipinas. Hindi sinunod ni Arlene kasi ayaw niyang iwanan yung asawa niya at gusto nilang manirahan sa Amerika. So ibig sabihin isa po itong mga pangmamanipula, yung panggagamit. Hindi ko akalain na kayang gawin ito ni Kibuloy. So itong naririnig po natin ang mga testimonies ng mga witnesses dyan sa Senate hearing, wala pa yun. Marami pa. Marami pa. At yung kasama nga ni Arlene doon na dalawa pang babae na ini-interview nung taga-Rappler, yung isa doon, talagang ginawang alila talaga. Na, di ba yung sabi nga nitong mga nandun sa Senate hearing, yung mga kabataan na sila, ipinapadala sila sa Manila para magmalimos, magtinda ng mga kakanin, mga utap, alam mo yon yung mga Pilipinong pagkain, mga paninda. Pero itong isang babae, doon siya sa Davao, since siguro hindi na siya papasa bilang isang estudyante, kasi karaniwan yung mga pinagtitinda na yan na nagmamalimo sa Manila, mga kabataan po. Mga kabataan na mukhang mga estudyante na pumapapel na mga estudyanteng working students. Ngayon, itong isang babae na Joy Fernandez ba yung pangalan noon? Panuorin nyo po. Magugulat kayo. Nagulat talaga ako sa sobrang gawa-gawa nitong Kibuloy na ito sa mga tao, sa mga members niya. Na itong babaeng ito, yung parang Joy Fernandez ang pangalan, siya naman po, ang trabaho niya ay magtinda ng isda. Maglako ng isda. So, ang gawain niya, maagang-maaga, madaling araw, gigising siya, pupunta siya ng fish port para kumuha ng panindang isda. Imagine, at lahat ng kinikita niya, napupunta lahat kay Kibuloy. Mga pinaghirapan niya. So, hindi na nakakatulong sa sariling pamilya yung mga members dahil ang utos nga ni ang patakaran ni Kibuloy, iwanan yung pamilya. Iwanan yung pamilya, yung sariling pamilya at dito na kay Kibuloy manirahan. Kay Kibuloy maninilbihan at magpapaalila, magpapasok, mag-aakyat ng pera. So, mga alila, pinapayaman yung itong demonyong Kibuloy. Ngayon, itong babae po na ito, nakaramdam na siya ng pagsuko, pero dyan sa organisasyon na yan ni Kibuloy, hindi ka pwedeng lumabas. As in, habang buhay, hanggang sa mamatay ka na, dyan ka sa kanya. At kung magbabala ka na tumiwalag, natatakot sila na sila ipapatayin. Papatayin sila. Kaya kailangan mong tumakas. Yung hindi daw niya kinayanan, di ba syempre overwork, nagkasakit itong tao, itong babae, itong Joy Fernandez. Nagkasakit. Kailangan niyang magpa-check up, series of check-ups, checks up, according to her. Pero, parang hindi siya pinayagan, or pinayagan man siya, pero continue pa rin yung kanyang pagtatrabaho.
na ibig sabihin, yung daily remittance maibigay pa rin. Which is sabi nitong worker na ito, hindi naman kakayahin kasi kailangan yung series of mga consultations with the doctor, yung mga checks up niya, hindi na muna siya makakapagtrabaho. So, nakapaalam na hindi muna siya makakapag-work dahil dito sa mga pa-check up niya. Ngayon, alam mo kung anong sinagot nung manager nila, tao ni Kibuloy. Wala daw pakialam. Kahit na magpa-doktor, magpa-check up o may sakit yung tao, basta ang importante, yung araw-araw na nire-remit ay maibigay. So, wala daw pakialam. Walang pakialam may sakit ka o mamamatay ka na, basta ikaw mag-remit ka ng pera. Mag-intriga ka ng pera. My God, saan ka makakita ng ganyang klaseng? Yan ba? Religious organization? So, ibig sabihin po, marami pa, psychological blackmailer, dinadaan sa pamba-blackmail yung itong mga members. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Ngayon po na nakarinig ako ng dagdag na mga testimonya, mga istorya ng nitong mga survivors na ito. Parang sila talagang nakatakas, nagawa nilang tumakas at nagkaroon na sila ng bagong buhay na ngayon nga po, kaya sila lumantad ay para ibulgar itong mga katarantaduhan ni Kibuloy at nang itong mga members na naghihirap dyan ay ma-rescue. Ngayon, nitong narinig ko po itong nalaman natin yung mga karanasan nitong mga dating miyembro na sa kasalukuyan daw ay nangyayari pa rin sa kasalukuyan doon sa mga members na naiwan sa loob ng kingdom. At ngayon nga po, ito, nabulgar, no? At nagkakaroon ng hearing. At sa totoo lang, malaking kaso, maraming kaso, seryosong kaso, itong dapat hinaharap ni Kibuloy. Pero ano po ang nangyayari sa ngayon? Mag-isa lang si Risa Hontiveros na lumalaban kasi itong mga senador na ang hirap pong tanggapin, mahirap paniwalaan at tanggapin na yung mga senador na kagaya ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, pati na yung Senate President mismo, kinukontra itong ginagawa ni Risa Hontiveros na hearing, kinukontra at gusto pa nilang patigilin itong ginagawang hearing. Anong klase pong may mga budhi ba ang mga ito? Hindi pa rin ba nila nagigets nitong mga senador na ito kung ano talaga, kung anong hirap ang pinagdaanan nitong mga members at kasalukuyang pinagdadaanan ng mga natitirang members na nandiyan pa sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Alam mo mga kababayan, nakakalungkot po itong nangyayari kasi itong mga senador na ito, mga tao ng gobyerno. Taong gobyerno ang mga ito na dapat sila po ang tumutulong, nagtatanggol dito sa mga tao na kagaya nitong mga biktima ni Kibuloy. Pero anong ginagawa nila? Ipinagtatanggol pa nila si Kibuloy. Gusto pa nilang patigilin, halos ipatayin nila si Risa Hontiveros para wag lang matuloy itong ginagawa niya. Ang gusto nilang mangyari, kasuhan sa husgado. Alam na natin kung anong mangyayari kapag yan dinala, idinemanda sa husgado, pag dinala ang kaso ni Kibuloy sa husgado. Walang mangyayari dyan na hustisya. Dahil alam naman natin, nangyari na yan sa Davao. Kasi kung magkakademandahan, saan ihahain ang demanda? Di ba sa Davao? Dahil doon nangyari,
taga doon sila? Anong mangyayari dyan? Nagkaroon na ng demandahan dati, ano nangyari? Di ba na-dismiss yung kaso? Dahil nga, nababayaran. Nababayaran ng abogado, nababayaran ang lahat nababayaran, pati husgado. Ewan ko lang ang Supreme Court kung nababayaran din. Nakakalungkot po mga kababayan ang nangyayari dito sa bansa natin. Wala talagang hustisya. Kaya anong mga sinasabi nitong mga tao na nandiyan dyan sa gobyerno na mayroon tayong functioning justice system? Alam nyo, gusto ko pong pakinggan ninyo. Panoorin ninyo yung video na yon ng Rappler. Nando doon, marinig ninyo ang talagang mga karanasan. At for sure, hindi lang yan, tatatlo pa lang yan. Tatlo lang yun na lumantad. Although pare-parehas lang naman halos ang kanilang mga karanasan, pero siguro mayroon pa rin diyang naiiba. Bukod po dito sa mga nandito sa hearing sa Senado, ilan ba sila? 3? Kaya po, para kay Hontiveros, hindi pwedeng itigil itong ginagawang hearing na ito dahil marami pa ang gustong lumantad. Ngayon, mga kababayan, itong mga senador na ito, ano po ba ang dapat nating gawin sa kanila? Dahil sila ay nagtatraidor sa kanilang tungkulin. Traidor sa taong bayan. Taong bayan, lalo na yung mga mahihina kagaya nitong mga survivors na ito, mga naging biktima ni Kibuloy. My God! Amy Marcos! Anong ginagawa mo, Amy Marcos? Ikaw ay member nitong komite ni Risa Hontiveros na dapat tinutulungan mo si Hontiveros dito sa hearing na ito. Sinusuportahan mo dapat. Pero ikaw pa ito, naaawa ka pa kay Kibuloy? Nalulungkot ka sa nangyari kay Kibuloy? Anong klase kang tao? Nasasabihin tuloy ako. Anong klaseng tao ito si Amy Marcos? Na kumakampi sa mapang-abuso, manipulator, mapang-ape, mapang-abuso, rapist. Anong sabi ni Arlene Stone doon sa video? Mahigit sa 10 ang nagsumbong sa kanya na sila pala ay nire-rape. Yung mga batang babae na mayroon pang ang mga foreigner na dinala dito sa Pilipinas para rapein lang gawing spiritual wives nitong malibog na pastor na anak daw ng Diyos. Ngayon, mga kababayan, itong kaso ni Kibuloy, halos kasing tindi po ito ng kaso ni Duterte sa ICC. Ngayon, mga kababayan, ano ba dapat ang gawin nating tulong? Dahil wala tayong maaasahang tulong dito sa mga senador natin, na mga buwisit. Imbes na sila ang tumulong dito sa mga biktima, ang tinutulungan ay yung abuser, yung oppressor. Ha? Pati tuloy ako nag-iisip na bakit pati ang Pangulo natin, Pangulong PBBM, bakit wala man lang kayong sinasabi, public statement, although siguro hindi mo nasakop itong issue na to? Hindi mo na ba ito sakop? Okay, kung hindi mo man sakop, siguro ko naman kahit na public statement, may magagawa siguro kayo. Mga kababayan, gusto ko pong marinig sa bibig ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Araneta Marcos kung ano man lang ang magagawa nila na tulong dito sa mga biktimang ito, mabigyan sila ng hustisya. Dahil ang mga senador, wala tayong maaasahan.
Hindi lang pwede magmura dito eh. Itong mga senador na ito, nakakagigil kayo, kasumpa-sumpa ang mga ginagawa ninyo. Hindi kayo para sa bayan. Para lang kayo sa mga pansarili ninyong ambisyon. Kaya ninyo ipinagtatanggol si Kibuloy dahil dyan sa 4 million votes para sa inyo. Hindi ninyo inisip yung reputasyon ninyo, yung imahe ninyo, yung iniisip ng sambayanang Pilipino tungkol sa mga pagkatao ninyo. Wala kayong pakialam eh. Basta para sa inyo lang, manalo kayo. Mapwesto kayo dyan at maghakot kayo ng pera ng bayan. Hindi ba? Mga kababayan, may magagawa ba tayo? Ako para sa akin ito lang ang magagawa ko. Mag-rally-rally ka dyan. Sabihin sa'yo, sira ulo ka. Ako po, nananawagan ako sa mga taong gobyerno. Bakit pinapabayaan na mang-abuso ngayong alam na natin lantad na ang kalokohan nitong demonyong pastor na ito? Bakit hinahayaan ng otoridad? Hinahayaan lang? Anong klaseng lipunan mayroon tayo, mga kababayan? Hinahayaan lang natin yan na tapos binibigyan pa ng siya pa ang kinaaawaan, ipinagtatanggol, kinakampihan itong mga gusto ko magmura ngayon. Nahihiya lang ako sa figura ko na magmumura ako. Tsaka baka ma-strike pa yung channel ko eh. Wala bang pakialam yung Pangulo natin? Wala ba siyang magagawa? Pati kayo, First Lady Lisa, being the First Lady, kayo ang nanay at tatay ng sambayan ng Pilipino. Ito, mga nabiktima, nagsusumamo ng tulong mula sa inyo. Nagsisigaw ng hustisya. Pati na yung mga nandiyan dyan sa loob sa ngayon na inaabuso sa kasalukuyan, dumaranas ng pang-aabuso pa rin. Hindi ba dapat na i-rescue yon? Mga otoridad, mga politiko, wala kayong ibang ginawa dyan kundi magbatuhan kayo ng mga baho ninyo. Pero ito, may mga taong nangangailangan ng tulong ninyo. Ay, mga kababayan, as of now, hanggang doon lang ang magagawa ko. Sinasabi ko po sa inyo, panoorin nyo po yung video na yon. Nandiyan dyan sa YouTube. Okay? Thank you for watching and see you in my next vlog.